Ako si Mario Roy Magayon, merong 46 na taong gulang, nakatira sa Barangay Santa Lucia, sa Playan Occidental, Mindoro. At ang hanap buhay ko po dati ay isang mangingisda. 2004, yung ating klima medyo sa maayos pa. Meron na rin ako narinig sa mga matanda na kumbaga ang panahon daw natin tumatanda rin, parang ulyanin na. So bali wala lang sa mga sa mga tao kasi wala pang nagpapaliwanag tungkol dun sa pagbabago ng klima. Sa pag-ikot ng pamumuhay, so talagang sa pangingisda ay medyo humina na ang panghuli, di gaya nung una na pag sinabi nung nanay ko na sa tatay ko na utusan ng mangisda, sabi ng tatay ko, pakuluin mo na yung tubig. At para pagdating ko, isasalang na lang. So ngayon, tuyo na yung tubig na pinakulo ng misis ko. Pagdating ko, wala pa rin ako huli. Kaya malaking kinaiba sa ngayon kaysa noon. At kahit pagdating doon sa ating klima, yung noon, yung inaano ng mangingisda, ang pinaghanda ang mga buwan ay buwan ng Agosto. So sa ngayon, kasama na doon ang Hunyo, yung Hulyo at Agosto, 3 buwan na. Kasi sa bigla-biglang pagbabago ng klima, meron yung biglang darating yung bagyo. Merong low pressure pa lang mayang hapon bagyo na, napakalakas. So dumating ang 2006, 2007, medyo talagang iba na ang nakikita ng mga tao na kumbaga malaki na pinagbago. Ang isda ay kaunti na nahuhuli. At pag tinanong mo yung mga isda, bakit ganon na kaunti ang huli nyo ngayon, mainit na raw dagat. Kaya ang isda napakalalim na. 2007, 2008, umatake yung crown of thorn sa Apo Reef. Sumama rin ako doon sa sa pagkukuha ng mga crown of thorn kasi ang crown of thorn ay isa sa matinding manira ng ating corals. Pag nadaanan ng corals dito ay nag-deplete siya. Mabuti sana kung ang Apo Reef ay napakaraming mga predator na kumakain ng crown of thorn ay wala na. Kaya kailangan na talaga yung persa ng tao na para alisin siya. At almost 5,000 noong 2009 ang nabuong record sa dami na ibinao namin ng crown of thorn sa harapan ng ranger station ng Apo Reef. Nung nasa Santa Lucia na ako, nagaling ko ng Yapang. So yung aming shoreline doon, yung baga yung playa is napakalayo pa sa tabing dagat. At kung makita nga natin yung mga picture mo muna yung sa harapan ng bahay ko ay mayroon pang 2 nyug na nakalinya na tanim. So sa ngayon wala na yun, na tangay na ng dagat. At yung aming puno ng talisay, kung mapansin lang noon na yung puno ng malapit sa bahay, may puno ng talisay, sa ngayon wala na yung talisay, buwan na. Ko rin sa pagbago ng klima natin, yung pagtaas ng tubig, yung bigla ang pagbaha. Kung noon kung mapansin natin yung breakwater, mayroong 1 feet pa siguro o 1 feet pa ang taas bago mapantay niya doon sa simento. So sa ngayon talagang pantay na pantay lang doon sa level nung karsada. Sa tingin ko lang, baka dumating yung mga another 5 years or 10 years, baka umapaw na doon sa karsada to. Kasi taon-taon magbabago yung ating klima. Sa ngayon, dapat ay pag-isipan na natin, hindi man natin masawata, kumbaga ay mabawasan natin, umaantala natin yung epekto ng pagbabago ng klima sa atin sa mundo.